Sa tuktok ng isang arena sa St. Petersburg na may 25,000 upuan, dalawang manggagawa ang nag-aalis ng bubong. May lalaking nakasandal sa gilid, pinuputol ang mga bakal na angklang humahawak dito sa pwesto. Tinapos niya ang pagputol. Pagkatapos, nagkagulo ang lahat. Bumigay ang biga at nagkataon, nakuhanan ng drone ang bumabaluktot papaloob sa sarili nito. Tumakbo ang manggagawa sa kasamahan sa basket ng crane nang gumuho ang bubong sa ilalim niya. Karamihan sa mga tao ay tumingin dito bilang isang malagim na aksidente sa trabaho. Ngunit ang kwento sa likod ng pagguho ay mas kontrobersyal, kaya't may ilan na nagtatanong kung ito ba talaga ay nilayong maiwasan. Ang trahedyang ito ay 43 tao ang nabubuo. Sa huling bahagi ng 19 na daan, 70 naghanda ang Unyong Sobyet na magdaos ng Summer Olympics sa unang pagkakataon, kaya naglaan sila ng malaking pondo para sa malalaking konstruksyon sa bansa. Isa sa pinakamalaki ay bagong sports at concert complex sa Leningrad na St. Petersburg. Nagsimula ang konstruksyon noong 1977 bilang bahagi ng isang engranding proyekto ng Sobyet na sumasaklaw mula Moscow Victory Park at nagtatapos sa napakalaking bagong arena na ito. Idinisenyo ito ng mga arkitekto sa klasikong estilo ng Sobyet. Malaki ito, mapangahas at mayroon itong kakaibang bubong. Sa lungsod na tatabunan ng nyebe tuwing taglamig, natural lang na ang bubong ay dinisenyong madulas para bumaba ang nyebe. Sa halip, ang bubong ng SKK ay nakakurba papaloob na parang mababaw na mangkok, kaya naiipon ang nyebe sa ibabaw. Upang kayanin ang dagdag na bigat, nagtayo ang mga inhinyero ng malaking singsing ng pinatibay na konkretong nakapatong sa mga haligi sa loob ng balangkas ng gusali. Mula sa singsing na yon, makakapal na kable ng bakal ang humahawak at nagsususpinde sa bubong mula sa mga bakal na angkla na nakasuspinde sa ilalim ng tuloy-tuloy na tensyon na parang higanteng baliktad na trampolin. Isa itong kakaibang disenyo pero gumana ito hanggat nananatiling balanse ang tensyon. Natapos ang gusali noong huling bahagi ng 1979 at opisyal na binuksan noong Mayo 20, 1980. Kayang maglaman ng 25,000 katao, kaya isa ito sa pinakamalalaking indoor arena sa Continental Europa noon panahong yon. Pinanggalanan nila itong V.I. Lenin Sport and Concert Complex. Tinawag lang ito ng mga lokal na SKK. Sa loob ng susunod na 4 na dekada, naging isa ang SKK sa pinakakilalang gusali sa St. Petersburg. Habang lumilipas ang panahon, nag-host ang SKK ng napakaraming klase ng mga kaganapan. Sumikat ang pagtatanghal doon ni Billy Joel noong 1987. Pagkatapos bumagsak ang Unyong Sobyet at nagbukas ang Russia, mas dumami ang internasyonal na artistang dumating. Lahat mula kina Metallica hanggang kay Lady Gaga. Hindi kailanman naayos ng maayos ang gusali at naluma na ang mga pasilidad, pero kahit ganon, nagamit pa rin ito. Noong Agosto 11, 2019, nagkaroon ng sold-out na konsyerto si Jennifer Lopez sa SKK. 23,000 katao ang pumuno sa arena. Kinabukasan, inanunsyo ng konseho ng lungsod ng St. Petersburg ang pagtigil ng lahat ng operasyon ng SKK. Ang anunsyo ay biglaang lumabas at marami ang nagalit dahil dito. Matagal nang pinaplano ang pagsasara at ito ay pinangunahan ng ilang makapangyarihang tao. Ang SKA St. Petersburg ay isa sa mga nangungunang ice hockey club sa Russia. Suportado ng mga makapangyarihang oligarko na may malalapit na ugnayan sa Kremlin, gusto nilang itayo ang pinakamalaking hockey arena sa mundo, sa mismong lugar kung saan nakatayo ang SKK. Noong 2018, inanunsyo ang mga plano para sa isang makabagong kompleks. Pagkaraan ng isang taon, iginawad sa lungsod ang pag-host ng World Championship ng Ice Hockey noong 2023 dahil sa bagong arena na may 24,000 upuan na tampok sa kanilang bid. Ang proyekto ay tinatayang nakakahalaga ng 25 bilyong ruble o humigit kumulang $350 milyong. Ngunit may naging problema. Nakatayo pa rin ang SKK at maraming tao ang ayaw itong gibain. Nakatayo ang gusali sa gitna ng malawak na plaza na may mga puno at daanan na nilalaruan ng mga bata. Bahagi ito ng komunidad. Nagsumite ng aplikasyon ang Unyon ng mga Arkitekto ng St. Petersburg at samahan para sa proteksyon ng mga monumento para kilalanin ang SKK bilang pook ng pamanang pangkultura na gagawing ilegal ang demolisyon nito.
Tinanggihan ng lungsod ang aplikasyon kaya dinala ng mga tagapagtanggol ang kaso sa korte. Noong unang bahagi ng Oktubre 2011, inanunsyo ng pamahalaan ang paligsahan para sa rekonstruksyon ng lugar. Pero sa kabila ng pangalan, palaging isa sa mga opsyon ang demolisyon. Hindi palalabas ang resulta hanggang kalagitnaan ng 2020 pero nagsimula na ang trabaho. Inaprubahan ang konstruksyon ng bakod sa paligid ng SKK para sa kumpanyang walang lisensya o karanasan at konektado sa may-ari ng SKA Hockey Club. Nag-organisa ng mga protesta ang mga lokal na residente. Bumuo sila ng human chain sa paligid ng SKK sa isang flash mob na tinawag na Yakapin ang SKK. May petisyong inihain para kilalanin ang gusali dahil sa halaga nito sa arkitektura, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ilang buwan pa bago lumabas ang resulta ng kompetisyon nang itayo ang isang bakod na bakal sa paligid ng SKK. Ilang araw lang lumipas, napansin ng mga lokal na sinisira na ang gusali sa likod. Pinatahimik ang mga manggagawang demolisyon tungkol sa mga nangyayari sa loob. Sa kabila nito, may mga litrato na naipuslit at lumabas online kaya nagkaroon ng ilang reklamo sa pulisya. Pero walang ginawang aksyon. Pagsimula ng 2020, natanggal na lahat sa loob at sinimula ng mga manggagawa ang pagbaklas ng bubong. 4 na manggagawa ang naka-assign sa bubong noon. 2 mobile crane, bawat isa may tig-2 manggagawa ang nag-angat sa kanila papunta sa ring beam. Pareho ang setup para sa 2 grupo. Isang manggagawa ang nanatili sa basket na may gas para sa cutting equipment habang ang isa ay umakyat sa beam bit ang cutting torch para maabot ang mga steel anchor. Si Matvey Kucharov ay isa sa mga taga-putol. Dapat nakakabit siya sa crane basket gamit ang lubid at karabiner, pero mukhang umalis siya sa basket nang walang safety line. Ayon sa Emergency Ministry ng Rusya, nakakabit siya sa safety cable pero naputol ito habang nagaganap ang pagbagsak. Kahit ano pa man, nang nagkaproblema, wala siyang anumang nakakabit sa matibay na bagay. Ang paraan na ginagamit ng mga manggagawa ay nagbabangon din ng mga tanong. Sa kontroladong demolisyon, inaasahang puputulin nila bawat ikalawang angkla o magtatrabaho mula sa iba't ibang punto sa paligid, unti-unting binabawasan ang bigat. Hindi yon ang ginagawa nila. Nagtatrabaho sila sa gilid, sunod-sunod na pinuputol ang bawat isa sa linya. Ipinapakita ng drone footage na lahat ng angkla sa likod ni Matvey ay naputol na. Kaya bawat angklang tinanggal nila ay lalong bumigat ang singsing. Isa lang ang posibleng kalabasan. Bandang 3:00 ng hapon, natapos ni Kucharov ang pagputol sa huling angkla. Ang biglang paglipat ng bigat ay hindi kinaya ng ring beam. Ang bahagi ng bubong na sinusuportahan nito ay nabiyak, naputol at bumagsak habang nagsimulang gumuho papaloob ang buong estruktura. Tumakbo si Matvey sa beam papunta sa basket ng crane. Nandun lang ang kanyang kasamahan, ilang metro lang ang layo. Sa video, parang halos naabot na niya ito. Nagkakabiyak ang beam sa ilalim at umuugoy palayo ang basket habang bumibigay ang estruktura. Pagkatapos, nawala na siya. 10 segundo lang ang itinagal ng pagbagsak. Nang humupa ang alikabok, 80% ng mga pader ng estadyum ang kinailangang gibain. Ang lugar na apektado ay nasa 270,000 hanggang 300,000 talampakang parisukat. Nakaligtas ang 3 pang manggagawang nasa bubong. Natakot sila pero hindi nasaktan. Kinumpirma ng pinuno ng ministeryo para sa mga sitwasyong pang-emergency sa St. Petersburg ang pinakamasamang balita nung gabing yon. Nakita na ang bangkay ng manggagawa. Buhay ang iba pang mga miyembro ng crew. Nakikipagtulungan sa kanila ang mga kinatawan ng mga ahensiyang nansisiyasat. Nakuha mula sa guho ang katawan ni Matvey Kucharov. 29 na taong gulang lang siya. Sa parehong araw na yon, nagdaos ng press conference ang direktor ng SKA Arena. Ang mga gawaing pagbabaklas ay may kaakibat na pagguho ng mga pinatibay na konkretong estruktura. Ang estruktura ng gusali ay binubuo ng isang suportang simsing at 112 elementong hugis palanggana. Abang pinuputol ang bahagi ng palanggana, bumagsak ito. Ipinakita niya ito na parang inaasahan na rin talaga. Naglunsad ng paunang pagsisiyasat ang Komite ng Imbestigasyon ng Rusya at Opisina ng Piskal ng St. Petersburg. Sa simula, hindi pa nagbukas ng kasong kriminal ang Rehiyonal na Komite ng Imbestigasyon.
Habang may bagong detalye, lalong lumabo ang sitwasyon. Agad iginiit ng kumpanyang inupahan sa pagbaklas ng estadyum na wala silang kasalanan. Sa halip, sinabi ng CEO nito na isang subcontractor ang responsabal sa paggawa sa lugar. 3 buwan pa lang ang kumpanya at itinanggi rin ng may-ari nito ang anumang kaugnayan sa pagbagsak. Ayon sa pagsusuri ng Russian news outlet na Luna, ang pagbagsak ay dulot ng pagkawala ng balanse sa cable system. Pero may mas malaking tanong na bumabalot sa lahat. Isa ba talaga itong pagkakamali o may nagpasya bang pabagsakin na lang ang bubong at tapusin na ito? Hindi ito unang beses na napuna ang mga konstruksyon sa Russia ukol sa kaligtasan ng manggagawa. Halos 3 taon na ang nakalipas nang maglabas ang Human Rights Watch ng ulat tungkol sa malawakang abuso sa paggawa sa pagtatayo ng mga stadium para sa World Cup ng Russia. Iniulat nila ang mga problemang tulad ng delikadong kondisyon sa trabaho at kakulangan ng legal na dokumento. Higit 17 construction workers ang namatay. Ang investigasyon tungkol sa pagbagsak ng SKK ay tuluyang umusad. Noong Hulyo 5, 2021, ang Moscow District Court ng St. Petersburg ay naglabas ng hatol na may sala. 3 tagapamahala ang nahatulan dahil sa paglabag sa mga patakaran sa kaligtasan sa konstruksyon na nagdulot ng pagkamatay. Ang sentensya nila ay 2 taong pagkakakulong na suspendido, may 2 taong probation. Pinagbabayad sila ng korte ng halos 700,000 rubles sa pamilya ni Kucharov. Yun ay mga $12,000. Maraming tao sa St. Petersburg ang naniwala na hindi na talaga mananatili ang SKK at bumagsak ang gusali dahil napagdesisyunan na ng mga makapangyari ang tao na ito ay gibain. At walang petisyon, kaso sa korte o human chain ang makakapagbago noon. Nakatayo ang SKK sa loob ng 40 taon. Nalampasan nito ang Unyong Sobyet, ang pagbagsak ng komunismo at mga dekada ng pagbabago. Sa huli, naging guho ito sa loob lamang ng 10 segundo. Kung nagustuhan mo ang video, paki-subscribe. Malaking tulong ito.